Let us prepare our hearts and our minds as we are about to begin our midweek prayer meeting for tonight, together with the lighting of Christ's candle by our elder, Ma'am Esther Chang, to be lit. Come, let us seek the presence of God who calls us to his dwelling place. Like a hen gathering her chicks, God longs to gather us in love. Though the world may reject him, God's arms remain open wide. Come, let us worship the one who is steadfast in love and rich in mercy. Shall we all rise as we sing our opening song above all? Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind a stone, you lived to die, rejected and alone like a rose, trampled on the ground. You took the fall and taught me above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what you were. Crucified, laid behind a stone, you lived to
ground. You took the fall and sought me above all, like a rose trampled on the ground. You took the fall and sought me above all. Let us remain standing as our elder to lead our opening prayer. Father and our God, ako o Dios ang among kalipay. Ngod kay imo kaming pick up one by one. Pieces by pieces, O God. Aron nga makipaghiuyon diha kanimo. We thank you so much, Lord, for kani nga songs, O God, that we fully believe that above everything, ana ikaw Ginoo, nahigugma ka namong tanan. O Lord, thank you for this tunga-tunga ni ini nga semana. Kadiin kini imong makanakan. Tagaan nimo gigayon, pagduol sa imong balaan nga presensya through this midweek prayer, O God. Ug salamat Amahan tungod kay pinaagin ini among madala ang tanan nga among gikinahanglan. Among maisugid diha kanimo o Dios ang kalipay, ang difficulties nga among nabatyagan every now and then. Lord, sa magapadaan kami ini nga buluhaton, we pray Lord nga ang imong millions of angels imong ipadala to surround us, to be with us, worshiping you in spirit and in truth. So, Amahan, salamat imong kanakan nga ni akaron, ang itugyan ang tanan diha kanimo, take control of everything and be in the midst of us. In Jesus' name we pray. Amen. Reverence the Word of God. Let's remain standing as we read our scripture found at the book of Psalms, chapter 27, verses 1 to 5. Let us all read. The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? The Lord is the stronghold of my life. Of whom shall I be afraid? When evildoers assail me to eat up my flesh, my adversaries and foes, it is they who stumble and fall. Though an army encamp against me, my heart shall not fear. Though war arise against me, yet I will be confident. One thing have I asked of the Lord, that will I ask after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze upon the beauty of the Lord and to inquire in his temple. For he will hide me in his shelter in the day of trouble. He will conceal me under the cover of his tent. He will lift me high upon a rock. Here ends the word of God. May we all be blessed upon hearing this word. You may now be seated. At this time, let us share our this week's Thanksgiving testimonies and prayers. Those who wants to share, you can share. May hapon sa tanan. So, pasalamaton ko sa Ginoo nga ni anasab kita nagkayo sa nining midweek nga adlaw ang gabi. So bisan sa ako ang kanon, ako yung kaugalingon no. Permedyo ko magkuan basta maghinumdum ko Miyerkules na kay murag ganahan naman jud ko mo attend og kuan ba midweek kay murag na ako na jud na ako nga ako na yung nakuan nga every Wednesday. So bisan og kuan higayunan jud basta lang nay masakyan ana ba. Pero
pasalamaton ko sa Ginoo kay sa mga trials, mga challenges no sa atong kinabuhi o sa ato karong panghitabo apan kita naghiusa ra gihapon sa pagduol sa Ginoo. So unsa mang mga trials and challenge basta magampo lang jud ta ato isalig sa Ginoo. Muna nga akong nagpasalamat ng jud ko kanunay kay sa mga kuan na ara gihapon ta giubanan labi na sa mga panglawas na to sa atong condition sa atong health o sa ato ang banay nga naghiusa ug ang importante na agyod ang gugma og maghiusa sa mga unsa mang mga problema unsa mang mga challenge nga gihatag sa Ginoo. So mura na akong paspasalamat in kasatibok semana. Amen. Maayong hapon, gabi na ba sa tanan. Ah, dalaygon kayong Dios sa matag usa ka nato nga kanon lagi siyang ga-support sa atong mga kinahanglan even ang kusog. Salamat ko kay we're able to attend sa ipil nga giatinan og sa upat ka conference. O kung makita nga kanang pagpangalagad sa Ginoo nga kinahanglan og lihok gyud. Oo. Himo gyud. Okay, magpadayon gyud sa paghimo hangtod nga moabot ang Ginoo. So to God be the glory, and then ang safe travel nga gihatag sa Ginoo nabugatan si Kuya Eddie. Labi na itong pag-uli ba? Kay napuno yun. Pero tingin puno ah. And then, there are mga aray nga gibati, kung di naman siguro kumabalik uban. Inato kapuno kaayo ba? But then, ang Ginoo, kanunay gid siyang ka-comfort nga ang pagpadayon sa buluhaton, pagpadayon sa pangalaga diha kaniya. Then, ang pasensya kanunay sa mga bata. Okay, nagyog ko yung mga trowan kaayong mga bata karon. Sa ako ang klase, sa room, klase sa science, pati GMRC, dili sila magsinumbagay. Pero adto na ganig laing maestro, laing maestra, mo sulod at ma'am, mingon like, Ma'am Chang, ang imong pupil, Ma'am Chang, nagsinumbagay. Pas sinumbagay na lang ko na sila. Ang tun ng mga bungi. Ha? And then, pag sulod ito ako giingnan nga, ay nabaka mo, ay nakamumari bang diyan sadya. Ingon anak lang magsinumbagay, ay namog ari, wa na mo tungha ang isa. Ako mag-inak ay namog ari. But then, ang pasensya yun nga ihatag sa Ginoo, well, ug ang sa ako alang yun, di good matabang. But because of God nga, kanunay nagasupport ni ining tanan, to God be the glory, lungog himaya, ako yung ibalik sa iya. Amen. Ang hapon sa tanan, ako napasalamaton karon yan ang naka-atin na pud ko og midweek kay itong last wala ko naka-atin. Kung usab atong last Sunday, wala ko kasimba kay tungod kaning abot-aboton pud ta nga mutaas atong BP. Tapos kung mutaas na gani akong BP, magpalpitate na dayon ko ana. Mo nung naadto jud ko og hospital nagpa-check up. Salamat sa Ginoo nga gitabangan na pud ko niya og sa kanunay gud tang tawag sa kaniya dili gud ta niya pasagdan og salamat sa tanan kay bisan pa man sa ako nag-inusara rapan wala ingon nga nag-inusara kay naa siya sa ako ang tapat kanunay. To God all be the glory. May gabi miaging Sabado
nagpasalamat ko kay sa Ginoo kay nasamad ko. Mulong ako kasimba. Nagpasalamat ko kay pagkatun ako sa MCS. Muraming naka-reunion sa mga bata o kapo. Ngani ang usa karon hingaari diri kay birthday ko nun niya. So kining kining mga kining mga pamagi sino asa di kita kasabot ba? Na iyang ihatag kanato nga atong paminaw na to nga dili sukhay sa mga tao pero doon na day purpose. So sa akong kadabuntag mulakaw mo gyud ko pa dito sa 36, ako yung pasalamat ng Ginoo nga hangtod karon ano na gyud ko niyang parang ang proteksyon nga iyang gihatag nako adlaw nga iya pag yung ako pag yung nabati nga kalisod kayo sa dalan diha nga daghang kayo mga truck, mga jeep. Pero despite that, nagtuog ko nga with God's protection, iya gyud kong buligan. So thank you Lord for everything ug kinabuhi nga imong gihatag kanako. Mayong gabi. Mga natingala ka mo kay aron din madungog ang boses nako dire. Sa tinuod, ating medic prayer, murag wala akong mapakitang nawong sa Ginoo kay matagal akong rebelled. Sa correct, nag-reveal ang aking kalooban. Naamin ko talaga ng mga dumaang panahon na pinagdaanan na hindi ko maisip. Napasalamat ako sa Ginoo kay yung Banal na Espiritu, binalik niya ako kasi malaking rason ko yung nagkakasakit ng asawa ko kaya hindi ako manimba. Yung nagdaang pandemic, humana, tapos pero ang grupo kong UCM, hinihila nila ako talaga pabalik. Labi na dito sa midweek prayer, sige sila invite na ako, pero daghaman akong rason. Sabi, malabo na yung mata ko, pero sa rason na ginagawa ko, di ako makadrive sa gabi. Napansin ko lalong lumalabo ang mata ko. Nalalo kong justified na hindi na ako pwede mag-drive sa gabi, pero makita naman ng iba, makadrive pang gihapon kahit gabi na. Kahit umuulan. Pero umiiwas talaga ako kasi ang rason ko, kung maksidente ko, labi na karon na financially in distress talaga ako, ang pamilya ko. Despite may mga work sila, pero siyempre kulang pa sa kanila. Kay minimum wage man, ang kumisahay, wala silang trabaho. Pero sige ako ampo na maligtas sila sa kanilang pagbiyahe, pag-uwi, ng 10 oras ng gabi. Lalo yung mga anak ko, yung nagtatrabaho, dapat umuwi ng alas 4 kasi hanggang alas 3 lang trabaho, alas 7 ng gabi, wala pa, RR. Sige ako text sa'yo, bakit di ka magtubag, bago-bago ko pala nagmumotor. Tapos makita ko, na-aksidente na pala, nagkukot-kot na lang ng tuhod, nagagamot ang tuhod, ng siko. Pero alas 11 ng gabi, minsan yung uwi niya, di ako bilang magulang, siyempre tayo lahat magulang, nag-aalala. Hindi ka makatulog kahit anong gawin mong tulog, pero marinig mo na lamang yung gate, bubukas. Sisilipin ko siya na ba yan? Magtago na ako sa kwarto, hindi ko pakita sa anak ko.
nabalak ako. Pag nagpapasalamat ako sa Ginoo at ako uwi sila ng ligtas. Karon, maraming blessing. Pero midweek prayer, Brad, di ka mag-attend, Brad. Sabi ni Brad Alan, Brother Rom, attend ka. Oo, tanawan na ako. Karon, kailangan punta kayo ng Ayala. Eh, bilang-bilang kami ni Mel, ni na Brad, apat lang tayo. Hindi, lima tayo tanan. Tinuod, kahit ang core group, 5, 6. Pero pagdating sa oras, 4 lang yan. So, Brad Romy, kailangan present ka. Ang practice sa Wednesday, di na ako makaikyas, di rin ako karon. Pero, salamat Lord. Giniyahan mo ako ng iyong espiritu kay mula nung Sunday, palagi ko naalala talaga itong activity na to, midweek prayer, mag-practice ta. Although, hindi talaga ako makatingin ng diretso sa kanya. Nararamdaman ko na isa akong makakasala, inaamin ko. Pasalamat ako sa counterpart sa CWA, dyan sila palagi. Sige sila mag-invite sa ako. Ang pastor, Kuya Rom, Angkol. Sige pastor, tanawan ako. Salamat Lord. Nawa palaging manatili ang iyong banal espiritu na mamahay sa akong lawas, Ginoo. Ngayong gabi sa tanan. Maayong hapon sa tanan. Ako gyud ipasalamatan ang buhing Dios kay sa iyang paghatag o sa iyang pag-protection kanako sa pamilya o labi na gayud sa among biyahe adto sa ipil o pabalik nga safety o wala gyud hassle sa kadalanan o ang amo pong sakyanan o kiragyapon ang iyang mga pagdagan o gabot din sa Buanga nga medyo gabi na gyud kay panghatod pa namang kuan ang mga membro, ang mga nagsakay namo. So pag abot na ko sa kwarto, murag gibati gyud nako ang kaluya. Ay ko nga unsa na may Lord nga naabot na hinuon mi laluya naman hinuon ko. Murag nawala, murag wa ako'y kusog ba. So pagka Domingo nga kuan ako nga ning bangon na lang gyud ko kay aron makapasalamat kaya daig sa buhing Dios nga siya gyud ang naghatag og kalig-on og sa ihang mga panalangin nga dili gid ko mahimo nga mo pakyas og mo pasalamat kaniya kay siya man gyud ang tagian ning kinabuhi. So dugay og pagka Lunes murag di gyapon gyapon ko nga Lord di naman siguro ni kuan ko nga lain na ni ko nga ako na lang kuan ang akong hunahuna nga dili ni sa ako ang kuan ako ang kakapoy og dili sa ako sigurong mga gihuna-huna nga layo og labi na gid aning panahon sa Kwaresma nga naagitay itong hunahuna nga para mo daig og mo pasalamat sa Ginoo nga siya gyud ang tinubdan sa tanan kinabuhi. Og salamat gid Ginoo sa iyang mga panalangin labi na gid sa kong pamilya og sa mga kinabuhi nga diin nagpabilin pagyapon sa imong mga pag-amping o protection kanamong tanan. Salamat kay Ginoo. Maayong gabi sa tanan. Pasalamat ko sa Ginoo no sa kanunoy yung
pag-ipag-uban sa atong adlaw-adlaw pagkinubi, uban sa atong tagsa sa kapamilya, na siya gyud nagauban ka nato. Ug sa mga panalangin, dawat, thank you Lord sa maayong panglawas o sa mga answers prayer ngayang gitubag. Thank you Ginoo. Og sa pag-iupog sa among pagbiyahe last week padulong sa April balik sa Zamboanga nga safety kami nga nakaabot ni sa Zamboanga nga maayo. Og sa uban pa nga mga biyahe nang hinaut Lord nga ikaw mapaday sa pag-iupog kanamo kay wa kami mahimo Lord ug wala ikaw amo kaning gipasalamatan diha kanimo Ginoo. Mayong gabi sa tanan. Ato. Dako akong pasalamat sa mga protection sa pagbiyahe, sa healing, sa mga kayaan sa lawas, o sa mga provisions, o sa good health. So, dagan akong pasalamat, dili lang sa ako, dili sa pamilya, o sa mga anak, o sa mga kauban ako sa akong pagtrabaho. So, dako akong pasalamat. Maayong hapon sa tanan. Kapasalamat ko sa Ginoo kay nakaabot ko sa ato ang midweek prayer karon. And then thank you po kayo Lord sa safe travels every day. And ang ako ang prayer kay I pray nga next week i-arrange ni Lord ako ang sked. Bisag unsa pa man ang iyahang plano, I know na it is the best man pod. So thank you Lord. As we have shared our Thanksgiving testimonies and prayers, let us now unite our hearts and voices in lifting our petitions to God. I invite you, brothers and sisters in the Lord, to join me as we pray responsibly our midweek prayer litany. Merciful God, you who weep over the cities and cry out for those who wander far from you. We come to you with humble hearts. For the times we have resisted your call and turned away from your truth. For our communities where divisions create barriers and love is overshadowed by pride. For our churches, when we fail to reflect your grace and forget our mission. For those who carry burdens too heavy to bear alone. In all our fears, doubts, and struggles, as Jesus lamented over Jerusalem, so too do we weep for the brokenness of this world. Hear our prayer, O God. Hear our prayers, O God. Incline thine ear to us, and
home sa mga UCM. Kanindot sa maong talent na ginahalad diha sa Ginoo. Praise the Lord for that. Ang songs, it is answering the call. Ngayon siya, here I am, Lord. Then, ingon pagyud og, I will go, Lord. It is a commitment. It is an answering to the calling and the commitment sa paghimo, pagpadayon sa paghimo sa buluhaton diha sa Ginoo. Atong palakpakan pag-usab ang mga UCM, praise the Lord. Dala igon ka ang Ginoo. Amen. Ang atong mensahe karon nagauluhan og seeking God's shelter in troubled times. Sa pagpangita sa pasilunganan ug sa dalangtanan sa panahon nga adunay mga kagubot, adunay mga troubles, adunay mga problema nga moabot sa atong matag usa kinabuhi. Which is ato pud na siyang mabasa sa Psalms 27 verses 1 to 5. Kaning magagathered kita og midweek prayer meeting. What kind of heart? Unsang klaseng kasing-kasing nga atong ginadala? Is it a happy heart? Is it a troubled heart? Or what kind of heart nga ato ang ginadala? Nevertheless, it is when we come with hearts that carry burdens. O gani nga manitag prayer meeting tungod kay we fully believe nga naa man ko'y Ginoo nga mutubag niini. Heart with so many questions. And perhaps hearts nga adunay kahadlok. Especially sa mga panghitabo nga niya sa atong palibot karon. Kaning reflections centers on Psalms chapter 27 verses 1 to 5. It is a powerful passage nga gisulat ni David during a time of crisis sa iyang kinabuhi. Just as Jesus lamented over Jerusalem in Luke chapter 13, verses 31 to 35. Kana bang galong yun si Jesus to gather His people sama sa usa ka inaan, kanang inahin, kanang mungaan, gathers His chicks. Unsa man ang kahadlok, unsa man ang panahon, unsang klaseng kagubot, unsang klaseng panahon, iya ginang ibutang under sa wings sa inaan. David likewise sought God's protective presence in his own troubled seasons. That's why ang Psalms 27 is believed to have been composed by David when he faced from enemies or experienced turmoil in his leadership. Kanang atong basahon ng Psalms 27, grabe gyud ang pag-cry out ni David. His words reflect both confidence and vulnerability. Ang Psalms, nagasugod siya, nagabegins with strong declaration of trust. Pagsalig yun, salig yun si David, walay laing gisaligan, kundi si ang Ginoo lang. Nagaingon nga, the Lord is my light and salvation. Whom shall I fear? Yet, David does not deny the reality of hardship. Wala siya mulimod, wala niya gitago. He acknowledged the presence of adversaries, conflict, and moments of uncertainties. Dapat ingon ana ta. Atong i-acknowledge what kind of feelings that we have. Ug atong itugyan, ug atong isumbong ngadto sa Ginoo. Just like
David attitudes towards those feelings nga iyang nabatyagan. In the Lenten season, this passage resonates deeply. Ang kaning Lent, kaning Kwaresma, calls us to reflection and repentance. Dili man ko ta perfect. Di ka not say na, ay Lord, ano mangayo pa man ko og forgiveness. Human naman kog pangayo. Let us always remember that every now and then, matagkanugon niya, there are those mga butang nga nahimo nga wala makapahimuot sa Ginoo. That's why we need our reflections and repentance. Yet, it also invites us to draw closer to God amidst life's struggles. Kinsa may walay struggles. Kinsa may walay kalisod. Kasi gani ang pinakadato karon magproblema pa no asa ibutang iyang kwarta. So each of us matag isa sa atoa na agyud ning di gyud malikayan kining struggles. Just as Jesus journeyed toward the cross, knowing the challenges ahead, and then David shows us how to face trials with unwavering trust in God. So that's why, trust yun. Salig yun ang tanan. Trust in the Lord always with all our hearts. Kinatibukan, dili kay, Lord, kanila akong isalig. Kay gamay raman. Dito kung mudako ng problema, dili na ako isalig. So salig yun ang tanan. David's words in verse 4 are key. One thing have I asked of the Lord, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life. That's why ko nga, ang pagkinabuhing Kristohanon, it is no retreat, no surrender. Okay? Ang testimony ni Kuya Rumi ganina, pwede pa ba kong mag-drive sa akong idar? Pwede ba kung maadto sa church, mo join sa prayer meeting, mo join sa choir? Ano? Okay. So, tanan, everything, every now and then, tugyan good ang tanan sa Ginoo. That's why gani, pag mata pa lang sa kabuntagon, oh Lord, tugyan akong kinabuhi diya kanimo. Pag step pa lang nga mogawa sa door, Lord, akong itugyan akong kinabuhi diya kanimo. So trust everything to the Lord. Notice that David's greatest desire is not immediate relief from his troubles, but the assurance of God's presence. Dili man gud nga, mangayo ko karon, magampo ko karon na adayon, no? Dili man gud na siling nga mohalang diretso. Na naaginay kondisyon nga tagad anay. Ako anang i-prepare ang panalangin diha kanimo. Okay. Tagad anay. Mabot ra na. Oo. So ingon ana. So but then si David maski unsa ang iyang experience, iya giding gitugyan ang tanan sa Ginoo, and then the assurance is God is always there. This longing reflects Jesus' heart in Luke chapter 13 verses 31-35. Kung atong i-analyze, i-realize ang Ginoo sa iyang paggamhanan, kadtong mga katawhan nga mo reject sa iya, nakahilak pa ya ang Ginoo. God is longing to those individuals that rejected the love of the Lord, yearning for them to find refuge in Him. So, karon, especially in the light of recent events, dapat ay mga recent events, no? Okay. Gubot ang Pilipinas ba? The fire incident, kanang ato ang conference room din ha,
Nga hangtod karon wala pag yoy na mabudget eh. The challenges sa atong community, our community faces, and even our own personal burdens. David's word invite us to seek God not just for solution, but for His presence that gives peace. Usahay no ka na bang muduol lang ta sa Ginoo for a solution of the problems that we have. Lord, bugat naman ka ay Lord, muduol ako diha kanimo. But then, sa atong pagduol diha sa Ginoo, it must be tungod kay the presence of God will gives us peace. Muhatag yun og kalinaw. In times of anxiety, we will be tempted to focus only the problems before us. Focus lang ba sa problems? Yet, David reminds us that true peace comes when we turn our gaze to the one who shelters us in His love. Wala mang guylaing kalinaw. We will find peace in this world. Wala na. Wala na'y kalinaw nga moabot. Kung kaning kalibutan lang ato ang saligan. Ningon og mag-elect na pod. And then there are mga candidates nga mo promise nga mahatag yung kalinaw, and that is only in the tip of the tongue. Sa words lang yan. Pero dili na gyud. Nga naman, tungod kay ang 2 Chronicles, gaingon mang gyud nga, if my people will humble themselves and pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, I will heal their land. So, paaboto na lang nato na maabot kini mga leaders which is after God's own heart. Psalm 27 offers us 3 insights of our prayer life, especially during this Quaresma, during these Lenten seasons. 1, atong hinumduman ha. 1, pray with confidence. Sama kay David, ingon siya, the Lord is my light and my salvation. So ato apong ibigin, atong start sa atong prayer with faith in God's unwavering love. Even when answers seems delayed, trust that He is near. Delayed, there are answers na delayed. Sige, salig lang sa presensya sa Dios nga ana agayod kanunay sa atua. Yan, number 1, pray with confidence. The number 2, pray with desire for God's presence. Dili solution. The desire is not that God will have a solution to the problems, but it is the desire that God is always with us. So like David, our greatest request be to dwell with God, to experience His peace and surpasses understanding. And then, ang number 3, pray with surrender. Surrender gyud ang tanan. Dili kay, Lord, nakabalo na ka, Lord, sa akong gipanghuna-una. Yes, ang Ginoo makabasa gyud sa atong una-una. No. Lord, nakabalo na ka sa akong gikinahanglan. But the challenge is, when we pray, we need to pray with surrender and surrender everything. And sing the song, I surrender. Klaro gid ang all. Dili kay, Okay. So David did not demand his own solutions, but entrusted himself fully to God's timing and purpose. So in our prayers, may we learn to surrender our burdens and allow God to work in ways
we may not see. Okay. Kana bang masig ka nang di gyud ato makita. Di mang gyud makita. So, let's allow gyud sa Ginoo nga ang iyang pagkaginoo, ang iyang pagka-Dios sa atong kinabuhi maga-work out gayud. As we continue in this season of Lent, naot ngang Psalms 27 guide us to seek God with a trusting heart. When worries overwhelm us, let us remember that God longs shelter us under His wings. Just as Jesus desired to gather His people in love. May our prayer tonight be filled not only with request, but also with deep longing for His presence. The presence that sustains us through every storm, which is the presence of the Lord sa atong kinabuhi. To God be the glory. God bless us. Brothers and sisters in the Lord, as we continue to worship and as we sing our song of dedication, God will make a way. Let us respond to God's goodness with grateful hearts. Giving is an act of worship, a reflection of our faith and a testimony of God's provision in our life. As it says in 2 Corinthians 9:7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. With joy and thanksgiving, let us now bring our offerings and gifts before the Lord. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. God will make a way. By a roadway in the wilderness, He'll lead me. And rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His words will still remain. He will do something new today. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me, and He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. God will make a way. Prayer is the only sword hinagiban nga diin buhian ang panalangin sa Dios alang sa matag usa. As we lift our hearts to God, let us come with honesty and trust. Alang sa atong personal prayers, for the quiet struggles, unseen burdens, and silent cries within us.
atong inangop ang atong community through prayers. For the places torn by conflict, for those who hunger for peace and justice. Ang atong iglesia daghang kaayong panginahanglanon. Siguro pinid financial alang sa atong iglesia. Neven atong i-appeal ang atong ang individuals commitment diha sa Ginoo. For our church family, its leaders, and those seeking to serve faithfully. Yes, Lord, imong nadungog ang among mga prayer request. It is the personal prayer, O God. Imong nadunggan ang tanan ug imong nakita, O Dios. Lord, we not only nagkinahanglan kami sa solusyon, at salamat Ginoo. Tungod kay ikaw kanunay ang imong presensya, kanunay man magauban kanamo. Thank you, O God, for the personal prayers. Even Lord, sa among community prayers. And even Lord, ang among church prayers. Salamat Ginoo, tungod kay the answers, the solution, pinaagi sa imong presensya sa among matag usa ka kinabuhi, imo magyud nga ginatubag. Let's pray together. Faithful and loving God, in you we place our trust as we depart from this time of prayer. May your presence go before us. Strengthen us to face the days ahead with courage and hope, and empower us to be a reflection of your grace, truth. In Jesus' name we pray. Amen.
Now let us take this time to welcome each other as we sing, "Oh, I love you with the love of the Lord." Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of our God. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of our God.